So, grabe itong ginagawa ngayon mga sangkay ng pinakamayaman sa buong mundo. Wala pong iba kundi itong si Elon Musk. At ngayon, gusto niya pong gawin na i-colonize ang planetang Mars. Yung red planet at magpadala po doon ng 1,000,000 tao na mabubuhay doon sa Mars. Sa mga mahilig dyan po sa international news, eto mga sangkay, pag-usapan po natin itong gustong gawin ni Elon Musk. Ang pinakamayamang tao sa buong mundo, no? At pinakasikat na tao mga sangkay. At kinaiinisan po ng ilang mga politiko sa Amerika, itong si Elon Musk, na masyado pong namamayagpag ngayon sa buong mundo. At ngayon, gumagawa po siya ng ingay sa mundo po ng makabagong panahon pagdating po sa teknolohiya at mga bagong naiimbentong mga bagay sa mundong ibabaw. At eto, ngayon mayroon pong report tungkol dito sa panibago niyang plano. Ayan mga sangkay, Elon Musk new plan. Magpadala daw po ng 1,000,000 tao sa Mars. So gusto ni Elon Musk na i-colonize ang Mars, itong red planet. So parang planeta natin, parang sila po doon ang magiging unang tao, parang Adam and Eve. Kaya nga lang ito, hindi po 1 o 2 tao lang, kundi 1,000,000 tao ang gustong ipadala sa Mars. Gaano ka posible ito mga sangkay, no? Ayan o, panoorin po natin. Our next story is about Elon Musk, the poster child of bizarre ideas. Musk wants to build tunnels under cities, send his car to space, and engage in hand combat with Russian President Putin. But like him or hate him, you cannot ignore his plans, including his new plan. Grabe. Okay, bago natin ipagpatuloy yan, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel, no? Ayan po, sa baba ng video na to, mga sangkay, makikita nyo po yung subscribe button. Wait lang. Okay? Makikita nyo po dyan yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. At ito, may ipapagawa lamang po ako sa inyo ng kaunti sa mga nanonood sa Facebook. Habang kayo ay nanonood, may makikita po kayo dyang 3 tuldok sa bandang itaas ng video na to. Pindutin nyo po yan. Tapos may lalabas po. Ayan po, may halimbawa po tayo dito. May sample video or sample picture. 3 tuldok bandang itaas. Gawin nyo po ito ng aktwal. Pindutin nyo yung 3 tuldok, tapos may lalabas na show more, then pindutin nyo po yung show more or plus. Ganun lamang po kasimple. Okay, I hope na nasundan po ng lahat. Napakadali lamang po niyan. Sa Facebook nyo po yan gagawin, sa mga nanonood ngayon sa Facebook. Okay, balik po tayo sa ating pinag-uusapan, itong si Elon Musk na masyadong malikot po ang isipan patungkol po sa mga bagay na gusto niyang mangyari. Elon Musk now wants to colonize Mars. He wants to establish a human colony on the red planet. He says it will have 1,000,000 settlers. Grabe, dami. And how will they reach? Ang problema nga po dito mga sangkay, paano niya dadalhin doon yung tao sa ganyong kadami? Mismo mga, kahit nga po yung mga scientist or itong mga astronomer, di ba, hirap na hirap po pumunta sa ibang mga planeta. There, via his SpaceX Starship rocket. But is this plan viable? And can humans really build a colony on Mars? Grabe yung plano yan. Our next report explores. Lush dome structures. Ito mga sangkay, ito po yung isa sa halimbawa nila. Ito yung nakikita nyo sa video. Parang ito po ata yung makikita nila sa Mars. Kasi ngayon nga po may report na itong Mars, nakitaan po ng fresh water doon. Sinasabi nga po nila na itong Mars noon, ilang bilyon ng taon ang nakararaan, itong Mars ay buhay na buhay. Tapos ngayon, bigla lang po nagkaroon ng pagkamatay ang planetang ito na nag-cause po ng pagkawasak. No, at ngayon, may mga nakikita po silang possible na pagmulan po ng buhay ng tao doon. Chrome cable cars. Humans in spacesuits, and a cosmic commute. Elon Musk has a new plan, and it's to colonize the red planet. To create a human colony on Mars. Grabe. He wants 1,000,000 people there by 2050. We are mapping out the game plan
to get a million people to Mars. Grabe, matindi itong plano ni Elon Musk. Of course, this isn't a first. There are books about living on Mars, films about life on the red planet. 'Di ba? Ang daming mga movies about dyan. About sa mga taong pumunta daw sa Mars. Pero ito mga sangkay mukhang totohanin na po ni Elon Musk. Space agencies want to explore the idea. Corporations want to fund it. And now Elon Musk has come out with his game plan. Grabe yung taong to, Talagang gustong i-explore. Bakit na lang hindi puntahan yung exoplanets, no? Yung exoplanets, doon talaga may mga kahalintulad sa ating planeta. Mayroon pong tinatawag na magnetic field na pwede po talaga mag-exist ang buhay ng tao doon. The first obstacle is reaching the red planet. Musk has a solution. He's depending on his own company, SpaceX. Ito pong SpaceX na kumpanya niya. So, itong red planet kasi, itong Mars, ito po yung pinakamalapit sa planeta natin. Kaya pinagtutuunan ngayon ng pansin kung kaya ba talaga mabuhay ng tao doon. He says the Starship could take people to Mars, almost like a daily flight. It sounds very life-changing, but there are a few problems with that. First, the Starship has its own challenges. Its recent flight ended in an explosion. Musk says there will be a new test this year, but currently, progress remains slow. So, malabo pa talaga. So, yun yung hindi ko alam anong solution ni Elon Musk dyan. Dahil ang unang nga po niyang pagpapalipad, nangyari, sumabog lang din po, nagkaroon ng problema. Pero mga sangkay, tinawag po nila yon na successful na pagpapalipad ng rocket. But for a moment, let's imagine the Starship works. What happens after that? Musk says the first few flights will be unmanned. Then, people will be sent in. Not everyone, just a handful. Grabe, no? Hindi ko maintindihan kasi may mga nakikita ba itong mga scientists na itong planeta natin is may may taning na, bakit sila naghahanap na ngayon ng ibang mga planeta? Kasi yung planeta natin, okay po naman eh. Yes, may climate change, pero compare naman doon sa Mars, ang layo po ng kaibahan, sobrang ganda pa rin po talaga ng ating planeta. On the red planet, they will try to convert water and carbon dioxide from the surface of Mars and turn it into liquid oxygen and methane. This fuel will power the Starship's return journey to Earth. After that, Musk plans to send more people in the thousands. They will have only one job: build colonies and factories. This is to make the red planet self-sustaining. There was also the talk of giant glass domes. So yan po yung mga technology na gusto nilang gamitin kapag naging successful itong plano na Elon Musk. There is little research on the long-time effects of low gravity on the human body. To try and heat up the planet. Of course, all this sounds very sci-fi. But is it legitimately possible? The first problem is the atmosphere on Mars. Musk wants to terraform the planet. It's a process to make the planet warmer and wetter. So, kailangan pong gamitan ng teknolohiya yan. Kasi ang gusto nilang mangyari, maging kahalintulad po siya ng planeta natin na kaya na pong mag-exist ng life sa Mars. So, yan po yung pinagkakaabalan ngayon ni Elon Musk at ilang milyong dolyar na ang kanyang ginagastos dito. Much like our own planet Earth. But is it really possible? Scientists say they don't know if Mars has enough carbon dioxide to achieve that. The other problem is getting people there. Isa yan sa problema. Paano dadalhin doon ang mga tao? Musk is living on the assumption that people want to leave planet Earth. But why would they? Life on Earth may have its fair share of problems, but it isn't bad enough to take a rocket to Mars. Musk wants to put the first person on Mars by 2029. Grabe. But Starship hasn't yet left the Earth's orbit without blowing up.
And even if people do get there, no one knows how they will sustain themselves there. Ayun, kahit daw po madala ang tao doon, mga sangkay, let's say, madala nila 500,000 katao na magko-colonize po sa Mars or 1 million, paano po sila, how to sustain yung life nila doon sa planet Mars? We know very little about the long-term effects space has on the body. Nobody has spent time in space for more than 437 Ano to eh, futuristic ideas or plan ni Elon Musk. in a row. So how do you expect them to stay on Mars permanently? There are also questions about gravity and how the human body will adapt without it. Forget interstellar fashion. Spacesuits will be your best friend. You will be in the chunky gear day in and day out, unless you're in the Starship. Then there's the question of basic necessities like food and water. Sobrang hirap nga nito, mga sangkay. Ewan ko paano sila mabubuhay dyan. Parang above the imagination itong plano ni Elon Musk. Pero, kilala po natin si Elon Musk na seryoso po siya kapag may iniisip siya, gustong-gusto po niya na maabot po talaga. At least at the start, they will have to be shipped from Earth, and that will have a hefty cost. So the mission sounds great, at least as a headline, but challenges loom over the idea. Elon Musk may want to do it, but his Martian escapade still has some big loopholes. Alam niyo mga sangkay, mahilig kasi din ako sa mga ganitong movie, yung mga science fiction movies. Sobrang hilig ko po niyan. Kaya gusto ko pong nalalaman anong mga bagong discovery ng mga scientists. Like na itong mga sangkay, ng mga imposibleng bagay, no? Ginagawa po nilang posible. Ito, what is Elon Musk's game plan to colonize Mars? Grabeng plano yan. Okay, so ayan po. Ano ang tingin yung opinion nyo dito mga sangkay about sa game plan ni Elon Musk? What do you think guys? Tingin nyo ba ito po ay magiging successful? Itong plano niya na i-colonize ang Mars? Well, just comment down below. Now, guys, meron pa akong Facebook group, ayan po. Hukbong Solid Sangkay sa mga exclusive lamang po ito sa lahat ng mga Solid Sangkay, okay? Itong Facebook group. So, hanapin nyo na lamang po ito sa Facebook, Hukbong Solid Sangkay, then mag-join po kayo. But make sure na masasagutan nyo lahat ng katanungan para makapasok kayo. Kasi may mga pumapasok dito, hindi po sinasagutan yung question. So, ang nangyayari, nadi-decline lamang po sila. So, ano po ang inyong komento? Just comment down below. Ako na po yung magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.